Abangan tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sina Pauline C. Lingwico, Ricky Ursua at Andy Beltran sa programang Nagmamahal. Pauline C. Lingwico dito sa DWSS 1494. Ito ang himpilang DWSS 1494 sa inyong mga radyo. Para sa Diyos, para sa bayan. Oras alas 3 ng hapon. Narito na ang programang hahaplos sa inyong mga puso. Magbibigay payo sa inyong mga suliranin. Sa pag-ibig man o sa pamilya, nagmamahal. Pauline C. Lingwico. Yes, hello. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon bayan. Siyempre po, Biyernes na naman, alas 3 ng hapon. At siyempre, kami na naman ang inyong kasama. Ako po si Ricky Ursua. At ito naman si Andy Beltran. At siyempre ang bida ng ating show, si Madam Pauline C. Lingwico. Ayan. Yes. Alam niyo po, isang oras naman tayo magsasama-sama para bigyan kayo ng kasiyahan, musika at iba pa. At hindi lang yan, magbibigay din ng payo si Madam Pauline sa mga letter senders natin. At siyempre, alalayan namin magbibigay din kami ng payo ni Tito Andy. Yes. At siyempre, Tito Andy, yung mga ano natin, di ba? Yung lahat ng mga pinupuntahan natin na kasama si Madam Pauline ay atin ding ipaalam sa maraming ating event na pinuntahan si Madam Pauline. Mamaya ikukwento niya sa atin. Oo. At syempre, gusto ko rin batiin muna ang ating mga listeners, lalo dyan sa Leal Subdivision. Ayan. Ang aking mga kaibigan dyan sa Bulacan. Ang aking ate Tess, hi Ian, kumusta ka na? Si Kuya Rudy, ayan, kumusta kayo dyan sa Bulacan? At binabati ko man ang mga taga-Kainta, si Inday Clinia, si Catherine, kasama ang kanyang mga anak, si Casey, si Owen, at si Kurt. Yan. Okay. Okay, tuloy-tuloy sa ating programa, ang programang Nagmamahal, Pauline C. Lingwico. At syempre pa sa pambuhay naman nating paalala sa ating mga listeners. Ito po, kung dyan po sa mga lugar ng Pasay, ano pa bang lugar ito? Sa Cavite, Las Piñas, at Parañaque. Ayan, alam mo kasi Tito Andy, kahapon pa ng alas 10 ng umaga ay nag-umpisa yung water interruption dyan. Wala talaga silang tubig hanggang ngayon. At ayon sa balitang nakakalap natin na mamayang gabi pa ng alas 10 magkakatubig dyan. At ito yung mga lugar Tito Andy na mga walang tubig Ito sa Pasay City mula dyan sa SM South Mall hanggang sa Domestic Road. Yung mga lahat ng dinadaanan yan, yung pong hindi nakakaalam, ayan, kung ba't po kayo nang wala ng tubig, yan po talaga. Bukas pa kayo ng hapon magkakatubig. Mamayang hapon pa pala ng gabi. At syempre sa Parañaque naman, mula sa may Barangay San Isidro hanggang sa Baclaran area. At dito naman sa Bacoor, Cavite, ayan, mula sa Barangay Sapote hanggang sa Barangay Banalo. Walang tubig dyan. At saka sa Las Piñas naman, mula sa Southland State Subdivision hanggang Barangay CAA. Sa Amos naman, mula dito sa Barangay Paliko, 1 hanggang 3. At 4 at saka sa Barangay Poblacion 1 hanggang 4 hanggang sa Barangay Medisyon 11C. At siyempre dito na sa Novelita, Barangay San Rafael 2 to 4, Barangay San Antonio 1, Barangay Santa Rosa, Barangay San Juan, Barangay Magdiwang, at dyan naman sa Cavite City, sa Barangay 1 hanggang 62. Ayan ang ating balita tungkol sa tubig. Kahapon nga nag-ipon din ako ng tubig Baka sakaling madali din kami. Kaya medyo nagbigay-ligay ako sa mga container.
Alam mo, Tito Andy, doon kina Madam Pauline, doon ay walang tubig kagabi pa. Kagabi pa. Talaga lang kaya pala. Buti na lang, at nakapag-ipon ng tubig si Mario. Masipag. Masipag. At tanongin natin si Madam Pauline. Madam Pauline, may tubig na ba ngayon sa inyo? Yung tubig. May tubig Kaya? na. Medyo okay na eh. Simpati, meron problema ang gawak mo na. Ayun. Simpati, siguro luma na. Sira. Siguro hanap buhay. Ayun. Ano daw dyan, Madam Pauline, pinagdudugtong yung bagong tubo. Dito nga sa may ano yan sa may, doon sa may sa inyo, sa may Rojas Boulevard, Corner Bayview at Parañaque. Ito yung pinagdudugtong doon yung tubo. At dito naman sa may, ito, CCTV investigation, cuttings and plugging. Ayan, doon din sa may Rojas Boulevard at Pasay City. Meron din dudugtunging tubo doon. At dito naman sa may Rojas Boulevard hanggang Coastal Bay and Pasay City. Kaya walang tubig sa mga lugar. Kaya pala. At Ricky, ayusin mo na. Importante yung tubig sa buhay ng tao di ba? Oo. Doon tayo umiinom, nagbuhugas, nanliligo. Pampaligo. Ayan. Importante nga, talaga. makana para ininumi tubig. At tanong ko kay Madam Pauline, Yes. gaano ka-importante ang tubig sa'yo? Dahil nakikita ko lagi kami dalang tubig. Iniinom. Siyempre, meron, di ba, tayo tubig manayo sa bundok nating. Pito, tangke, importante na kay kambot. Ayun. Para rin ininumi, di ba? Para ikaw, tao wala tingin si madigurat. Alam mo si Madam Pauline pa naman, napakahilig sa tubig. Totoo. Kaya pala maganda. Totoo na minsan, Lagi may mintay, tubig, nami, numi. Minsan, mahirap usap. So, importante para harang mo na, aham di ba? Para inipasok, numi. Ayun. Di ba? Kaya ngayon, lagi na akong uminom ng tubig, baka gumanda ang aking kutis. Katulad ni Madam Pauline. Yes, siyempre, huwag mo na masama usap. Kunti lang usap, ikaw alam na. Ayun. Yan, importante, hindi pwede usap lang usap. Isip mo na. Makana usap para tao isip. Ayun. Pareho ako sa wika Pilipino basin. Importante ako ayaw salita. Tingin lang. Para wala importante. Kaibigan, hi. Siyempre tayo talaga otak. Ayun. Hindi pwede. Wala otak, kaibigan. Wala otak trabaho. Hanggang saan punta? Wala problema tayo buhay. Yan ang mensahe ni Madam Pauline. Ini siso. Ikaw mataas, ikaw matapang hindi. Ayun. Tingin sa'yo. Diretso tingin sa'yo. Okay. Tingin yan. At speaking of Komisyon sa Wikang Pilipino na binabanggit ni Madam Pauline, gusto ko nga palang batiin ang punong commissioner na si Jose Ladera Santos. At syempre, ang mga commissioner natin. Sila na chairman matalino. Pero trabaho tao, meron kunti problema. Oo. At binabati ko rin ang mga commissioner natin sa KWF, si Commissioner Carmelita Abdurrahman at si Attorney Concepcion Luis. Oo. Siyempre, tao, iba tao, iba otak. Pero, importante, manang kanya, wika Pilipina, importante, maninis, trabaho. Para, makana, para mamango. Tao, mahusay, pero trabaho, balitat. Ay, paano? At speaking of mga commissioners doon, kanina may doon Tito Ansi, hindi mo na nga lang naabutan. May doon kanina, may meeting doon kanina at ang nagsalita nga ay si Director General Roberto Año Nuevo. Ayan. Bagong kasama yan dyan sa sa komisyon, sa Wikang Pilipino. Ayan. Simpade na chairman matalino. Isip mo na, dahan-dahan, tao, pasok sa opisina. Trabaho para mahusay
para makana opisin. Okay. Siyempre, makana. Tama. At natutuwa nga ako kanina, Tito Anse. Sabi ni Director General Roberto Año-Nuevo, sabi niya kanina, pag ako medyo napasigaw, huwag kayong mag-alala, hindi ako galit. Sabi niya, pag galit ako, aalis ako. Ngayon, natawa yung mga nandun kasi naisip nila si Madam Pauline. Magkapareho sila ni Madam Pauline. Si Madam Pauline, totoo yan kahit na medyo minsan napapasigaw siya, hindi siya galit. Gusto niya lang itama yung mali. At pag siya naman ay galit, lalayasan ka. Oo, siyempre. Ikaw na. So, gadit, ikaw na nasalita. Gadit, ikaw hayrat, ikaw kawawa. So, ikaw na wala gadit, masaya, ini hayrat. Ayun. Yan. So, tao, emergency, gadit, ini pwede sigaw. Okay. Wala gadit, masaya, iba. So, wala po na sigaw. Siyempre, masaya, iba. Gadit, iba. Oo. Yan. At Madam Pauline, marami nagpasalamat kanina sa iyo dahil sa marami kang binigyan ng t-shirt sa yung mga sundalo doon sa Malacanang. Siyempre, tayo sa... Ang daming nagpasalamat kay Madam. Siyempre tayo sa Malacanang. Di customer, Ama, ikaw, di ba, bigay tao para tao masaya. At siyempre, nagpapasalamat kami, Madam, dahil kahit paano ay nakahabol kami ng t-shirt sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas. Yan. Okay. Ang gandang t-shirt. Siyempre, tao masaya para ini kalibutan Pilipinas si Malacanang. Para tao nahalsipak ko na trabaho para tulong Malacanang makbalakas. Oo. Siyempre, ang oras natin ay ganap ng 10 minuto makalipas ang 3:00. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Nagmamahal, Pauline C. Lingwico. At kami pa rin yung nakakasama. Ako po si Ricky Ursua. At ito naman si Andy Beltran. At siyempre, ang bida nating show, si Madam Pauline. Okay. At Madam Pauline, ngayon ay araw ng Quiapo, di ba? Oo. Galing ba kayo sa Quiapo ngayon? Ako tao, wala na ang Quiapo. Pero ako puso. Nasat. Ayun. Yan. Importante ini. So, ikaw, busy, ikaw, takat nating hindi. Importante ikaw puso, maninis. Okay. Mahingi chiyo si tulong tao. Tulong buo bansa. Ini araw-araw nasat sa'yo, ini sigurado bigay sa'yo. Ikaw nasat, iba tao. Mahusay, matalino, malakas. Ikaw, nasat iba tao. Yan, automatic bigay sa'yo. Ini nasat sa'yo, hangka sa'yo lang Ichiusi, ini sigurado bigay sa'yo. Totoo yan Totoo yan naman. Mula sa puso yung pagdasal. Dating sa puso, ini si dating sa salita. Oo, Ayun. totoo yan. At dati nga may mga lumulud pa sa Quiapo na naglalakad ng paluhod. Ewan ko lang ngayon kung meron pa rin mga ilan. Meron pa rin. Actually, Tito Andy, tuwing Biyernes Santo ay naglalakad ako ng paluhod sa Quiapo. Tuwing Biyernes Santo. Naglalakad mula sa amin, lakad ko yan, hindi ako sumasakay ng jeep. Mula sa San Mateo hanggang Quiapo, nalakad ko. Umalis ako sa amin ng 3:00 ng madaling araw at dumarating ako sa Quiapo ng 7:30 hanggang 8:00 ng umaga. Tapos pagdating ko doon sa may gate, sa may entrance ng Quiapo Church, diretso na yun, nakadoon na ako hanggang sa may altar. Ginawa ko yung magmula nung na-aksidente ako, Madam, sa nung nagpumunta kami ng Tacloban City at nung pauwi na kami galing ng Tacloban puntang Manila, yung sinakyan ko na bus nahulog sa bangin. So itong braso kong ito ay nalinsad at awa ng Diyos okay pa naman, hindi na inoperahan. Tapos hindi ko na ito maigalaw noon nakabenda. Tapos nung isang Biyernes Santo pumunta ako doon. Naglakad ako mula sa amin hanggang Quiapo. Tapos pagdating sa Quiapo, dito sa may entrance ng Quiapo, naglakad ako palaw, sabi ko, nagdadasal ako, sabi ko, basta itong kamay kong ito, pagdating ko doon sa may altar, maigagalaw ko ito.
Yun ang iniisip ko habang yung luha ko tumutulo. Yung iniisip ko na magagalaw ko itong kamay ito. At pagdating ko doon ama sa may altar, unti-unti ko itong ginalaw at nagawa ko hanggang ngayon. Talagang may himala talaga sa Quiapo. So, ikaw sa puso nasad. Hindi si biro ba nasad? Biro nasad iba. Puso nasad iba. Ayun. Yan. Kaya magmula so, Tuesday bigay ikaw matalino. Kaya magmula noon, ano na ngayon, mag-aanim na taon na ginagawa ko tuwing Biyernes Santo. Thank you, Chus. Salamat. Papasalamat. Ako man, nung nag-aaral ako, talagang lagi ako nagsisimba sa Quiapo talaga. Aha. No. Hanggang ngayon. Nati ako initiwala. Siya po, siyempre. Lahat usap, lahat totoo. Paano? Initiwala, ini totoo. Pero usap, para ako isang naive. Sabi ma'am, ikaw baka isang hula tao. Siguro ikaw naive, naya si Seo. Sabi niya, bahala! Ito to, Rayas. Ngayon ako punta si Ma. Si Ma uli. 10 taon na, si Ma uli. Sabi niya, ma'am, ikaw naive, isip madit. Hindi totoo, ayaw ko. Sa labahe. Pero totoo. Pero totoo madit. Yan. Okay. Yan. So, baka Quiapo talaga totoo. Ayun. Totoo, Quiapo. Ako napatunayan ko rin yan Dito. Ako wala isip, ako wala nasad. Bakit siya usap, siya totoo natin. Ayun, kailangan talaga magdasal ng time-time. Importante tayo nasad. So, ako wala na ibe. Paano? Tuesday bigay ako mahusay, matalino, matotoo na ibe, bigay ako. Di ako nasali lang sila maraha usap, ikaw numa na ibe nating, ay nako, ini totoo. Pero totoo. So, huwag mo na isip, totoo, hindi. Importante ikaw, isip, makana tao. Ayun. Okay, oras natin 15 minuto na makalipas ang 3:00. At syempre, ito atin ang ating letter sender na babasahin ni Andy Beltran. At syempre ang ating background music, pakisala mo ta ating background music sa ating para sa ating letter sender habang nagbabasa daw ng letter sender kasi mas maganda may music. Ayan, okay. Madam Pauline, Ricky, ang sulat na ito ay galing sa isang babae na nagngangalan si Elisa Neri. Actually, si Elisa ay narito ngayon sa ating booth at dala niya itong sulat niya ito, no, na medyo nakakabagbag damdamin din. Dear Madam, ako po si Elisa Neri. Ako po ay kasalukuyang kinakasama at nangangalaga kay Joselito Tutanes na kasalukuyang nagda-dialysis sa University of Perpetual Health. 3 taon na po rin siya nagda-dialysis, kaya po halos lahat ng ipon at ibang pag-aari niya ay naibenta na. Dahil po sa haba rin ng panahon ng kanyang pagda-dialysis at 2 beses sa isang linggo ang dialysis niya, kung saan ahensya na rin po ako ng gobyerno pumupunta para makahingi ng tulong. Sa totoo lang po, madalas na ma-absent siya sa session niya at tulad po ngayong buwan na ito, 1 beses sa isang linggo siya nakapag-dialysis dahil po sa hirap sa paghahanap ng pera. Kaya po nagpapasalamat po ako sa mga taong tulad nyo na bukas palad na nagbibigay ng tulong. Umasa po ako na sana'y mabigyan nyo kami ng tulong at sana'y pagpalain kayo ng Panginoon Diyos upang mas marami kayong matulungan. Maraming salamat po si Elisa Neri. Actually, Madam, nandito sa ating booth si Elisa. Magandang hapon sa iyo, Elisa. Nakasama si Miss Baby po kayo, Miss. Okay. Okay, si Elisa. Ang problema mo ay tungkol kay... Opo, kay Joselito Totanes po. na nagda-dialysis. Nagda-dialysis po siya 2 beses sa isang linggo. Opo.
At nabanggit mo na marami palang ahensya na pinapuntahan kayo. Pumupunta na rin po ako sa PCSO. Tapos kay yung dating kay Vice President Noli De Castro dati. Lapit ka ng konti sa mic. Yun. Tapos sa DSWD, pumupunta na rin po kami sa ganun para humingi po ng tulong. At baka mayroong mga nakikinig sa atin na mayroong parang bukas pala din ang gustong tumulong sa'yo. Saan ka pwedeng contact o? Ang telephone number po namin, para po sa lahat na may mga gusto pong tumulong sa may mga tulad po namin, pwede niyo po kaming tawagan sa 507-4484 kung yung gusto pong mga tumulong. Salamat po. Si Joselito Totanes ay asawa mo? Ako po yung pangalawang tumatay yung asawa niya kasi wala na po siya. Yung pamilya niya po kasi iniwan na po siya. Nasa ibang bansa na po yung pamilya niya. Wala na pong ibang nangangalaga. May anak ba kayo, Elisa? Wala po. Si Madam Paulina. Okay, si Madam Paulina. Baka may gusto sabihin si Madam. So, nakipunima ha? Para tayo isip muna, kunto muna, para tulong tayo. Okay. Pagka nagpapadialysis, magkano nag-cut mo sa isang... Ang isang session niya po, sa perpetual help, 3,130 po. Sa isang session Sa lang? isang session po. Ilang session Tapos sa may isang injection pa po siya ng hemoglobin. Bale, yung tulad po ng mga Eprex, Epocaine. Bale, sa isang session po, kung kasama po yung injection, papatak po siya ng 4,000. Okay. Kailangan So, mayroong 8,000 talaga. So, okay. Tayo tulong muna para buhay tao. Salamat po. Tulong muna para buhay tao. Okay. Ayan, narinig mo naman ang sinabi ni Madam Pauline. Okay lang. Okay. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Okay lang. Para basta buhay tao. Salamat. Okay. Maraming salamat, Elisa Neri. Ayan, si Elisa Neri. Meron po picture para po makita niyo yung dialysis po. Okay. Ito siya. Ito madam yung yung siya po yung 55 years dinadialysis. old na si... Ilang session sa isang every week ang session? Sa isang linggo po, 2 beses po. Ganun. Bali sa isang buwan, pumapatak ng siyam. Siyam na Ang dialysis. sakit pala ni Joselito ay end-stage renal disease. So, secondary to hypertensive nephrocalcinosis. Nephrosclerosis. Opo. Mabigat na sakit to, no? At nananawagan din tayo sa iba rin na may mga butihing puso na gustong tumulong din para sa pamilyang ito. Pwedeng tumawag sa 507-4484 o kaya po 0927-284-7657. At hanapin niyo na lang po ako si Elisa Neri po. Sa Elisa. sa Block 12 Lot 38 Padua Street BFRV Las Piñas. Ayun. Pinas. At syempre, yun din sa mga kakilala ni Madam Pauline na gustong bigay tulong through Okay. Madam. Okay. Pwede ring tumawag pwede sa pwede tawag para bigyan din ng tulong at makakaabot din Tulong yun kay muna, tulong muna tayo. kay Neresa? Elisa po. Elisa. Ayan. At siyempre para kay Elisa, meron tayong isang kanta na ihandog Handog para sa kanya. Live. Live na Mula kay Justin Canlas. Okay. Salamat po. Salamat Okay, po sa ito na inyo. si Justin.
Okay, ito na si Justin Canla sa kanya. Anong awitin ni Justin? Anong title? Maputi po. Kahit maputi ang buhok ko. Ayun, kahit maputi na ang buhok ko. Ang kanyang kakantahin. At sana ay wag mo na mamuti yung buhok ni kasi marami nang tutulong sa kanya. Ako naubos na yung buhok na. Ayan. Tulong mo Kaya na Elisa, wag nang mamuti ang buhok mo dahil may mga tutulong na sa'yo. Okay. Okay. Ito na si Justin sa kanyang awiting kahit maputi na ang buhok ko. Mo pa kaya ako'y hagan at yakapin hanggang pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo kahit maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Thank you po. Hi! Ayan si Justin Canla sa kanyang awiting kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. At Ricky, siyempre nandito yung sa kanyang kasama eh. Okay. Si Miss Janelle Mendoza. Ayan si Janelle. Patuloy natin kumanta. At ano naman ang kakanta ni Janelle? Anong title? Wag na wag mong sasabihin po. Hindi namin sasabihin. Sige, hindi namin sasabihin. Bawal. Yun ang title ng kanta. Bawal pala. Sige. Ikaw automatic, ha? Okay. Okay, ito na. Gusto ka bang sabihin? Ba't di mapakali? Hindi mapatingin? Sana'y huwag mo na to palipasin at subukan lutasin
sinabi mo na ibang narapat sa akin, na tunay kong mamahalin. Wow, 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 huwag na huwag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong ang handang ibigay ang pagkalayaan mo. Ano nga na akala na ako'y isang bituin na walang sasambahin? Di ko man ito ipakita, abot langit ang daing sa mga sinabi mo lang ibang narapan sa akin, na tunay kong mamahalin. Wow, 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 huwag na huwag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong ang handang ibigay ang pagkalayaan mo. At sa gabi, sinagduduyan sa'yo, at sa umaga, ang hangin na haplos sa'yo. Oh, wow, 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 huwag na huwag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong ang handang ibigay ang pagkalayaan mo. Wow, 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 huwag na huwag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong ang handang ibigay ang pagkalayaan mo. Wow, 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 huwag na huwag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong ang handang ibigay ang pagkalayaan mo. Thank you po. Yes, yan si Janelle Mendoza. Ang kanyang awiting, wag na wag mong sasabihin. Pero sasabihin namin sa iba yan, okay lang. Siyempre, ang oras natin ay 32 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Siyempre, dito pa rin yan sa programang Nagmamahal, Pauline C. Lingwico. At siyempre, kayo nyo nakakasama. Ako po si Ricky Ursua. At naman si Andy Beltran. At siyempre, ang ating bida ng ating show, si Madam Pauline C. Lingwico. Siyempre, dito lang yan sa DWSS 1494 sa iyong talapihitan. At siyempre, proud to be member of KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy tayo. Tuloy ating programa ba? Yes. Ito nga pala, kanina may nasagap akong balita, Madam Pauline, no? Gagastos daw ang palasyo ng 16.34 million. Aba, napakalaki nito, ha? Para daw sa 5 araw na pagbisita ni Pangulong Noynoy Aquino sa Japan para sa 18th APEC Economics Leaders Meeting. Ayon sa ayon nga kay Executive Secretary Paquito N. Ochoa, ang naturang halaga ay para sa gastusin sa akomodasyon, transportasyon, pagkain at pasahe sa eroplano ng 51 pala kataong kasama nila sa kanyang unang partisipasyon sa pulong ng mga pinuno ng
Asia Pacific Economic Cooperative or APEC. Yan yung APEC. Sa Yokohama mula Nobyembre 12 hanggang 15. Ayan. Ngayon na pala ang umpisa. 12 ngayon di ba? At sinabi pa nga ni Ochoa na nasanay na ang mga empleyado ng Malacanang sa mga paraan ng pagtitipid ng punong ehekutibo. Ayon sa Executive Secretary niya, pinatutupad din ang paghihigpit ng sinturon sa iba pang tanggapan ng gobyerno na magnanais na makabiyahe sa ibang bansa. At ito nga, at kabilang nga sa mga opisyal na pupunta doon, ito ang mga opisyal ng kabinete na kasama ng Pangulo sa Japan ay sina Foreign Secretary Alberto G. Romulo, Finance Secretary si Sarbia Porissima, siyempre Energy Secretary Rene Almandres, at Presidential Management Staff Head Julius Abad, at Presidential Communication Development and Strategic Planning Head Ramon A. Karandang. Ayan. Ayun. At Ricky, isingit ko rin dahil kanina nakita ko si Madam Paulina, inano yung tenga niya, no? Alam mo pala, ngayon pala ay Deaf Awareness Week ngayon. Importante pala ngayon sa pangalaga ng tenga. Dapat maging be apart, not apart. At ang ano nga pala, ang UST Hospital ay nagbibigay ng parang kumbaga parang Better Hearing Philippines sa may room 413 Center for Audiological Science Medicine Building, University of Santo Tomas, mula ito sa November 7 hanggang November 13. Ayun. At Madam, importante pala yung ating tenga talaga. Alagaan talaga. Tayo meron kunti po na para tingin mo na para inituloy po na At ang naging nagkakaroon din problema minsan yung mga halimbawa katulad natin halimbawa sa DJ na masyadong malakas daw yung tugtog. Ayan. Pwedeng magkaroon ng depensa yung tenga. Ayun. At siyempre sa bawat tao sa atin, sa bawat isa sa atin, importante yung pakikinig. Butan na ini pwede so puda nakay sa tinga. Siyempre materi delikado yan. Nakita ko si Madam nang talagang inaalis si Madam nga minsan inaalis niya yung yung headphone sa kanyang tenga. Minsan nang okay ini pwede tuloy. Ayun. Tuloy delikado. Sakit tayo kawawa. At yung pala sa UST, nalalaman kung may bara ang tenga mo o kung may depresya agad. I-check lang talaga. At kanina nga, dumaan nga ako dun sa SM, Mega Mall, at chinek agad, libre lang. Check lang agad. Meron na palang proyektong gano'n ngayon. Meron ngayon. Kaya, libre testing kaya sabi ko nga, libre testing. Libre testing. Okay. Nakita agad kung may depresya o walang depresya tenga. Siyempre, meron iba tao, sima, meron, so, kunti na muna, makana puso, tulong muna tao. Okay. Diba? Yung may caller nga pala tayo kanina na gusto sana mag-on air, kaya lang ibinaba na Si Nel Bonso, nakikinig daw siya sa ngayon. Si Nel Bonso. Nandyan sa Malabon City. At medyo pagkwentuhan natin si Madam Pauline kahapon sa PhilPost. 227th anniversary of the Philippine Postal Service. Isa siya sa mga naging panawing pandangal kasama si Jose Ladaya Santos ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Madam, anong ginawa niyo ba? Bigay tinapay, pero ako iniisip bigay automatic Ako kunan Bakit ako marami na sa kutse? Baka si Pito maon ano sabi ako nakay sa kotse. Ay nako, punta dito nami estudyante. Ako isip siguro ako kotse marami. Bigay mo na, bigay. Ayun. Pero ako inialam ako sa bigay. Ay sabagay Madam, natural na kasi sa iyo yung mahilig magbigay ng kung ano-ano. Minsan ako inialam so bakit ako so lahat ubos pamigay. Mamiya ubos. Mamiya tao hingi ako mga tulong komisyon. Mamiya ako minupira lah. So tao
iniisip mahirap, iniisip hingi. Isip mo na buhay para hanap buhay. Para hindi pwede masama isip buhay. Baka na isip buhay. Siyempre, ikaw tulong tao automatic tulong sa'yo. Yan. Alam mo, si Madam Polly naman kasi dahil sa mahilig siyang magbigay ng tulong sa kung kanino man ako humingi ng tulong. So, baka ikaw tapos tuloy, yung biyaya rin sa kanya na bumabalik. Yung balik sa kanya, kumbaga, 'di ba sabi nga niya na 'di ba sa ano ba 'yun? Yung sa Bible kasi sa Bible kung magbigay ka, ang babalik daw sa iyo ay siksig at liglig at umaapaw 'yon. Hindi. Kaya siguro siniswerte si Madam. Tao, merong pera. Problema, hindi marunong ayos. Ningoy ko, ako problema? Sige, ako, ikaw sabi, ikaw sabi. Di, totoo. Okay? Di, thank you. Thank you, bara, ikaw, thank you. Pwede kini, thank you. Pwede, bigasi, thank you. Pwede pera, thank you. Bara sa'yo. Yan. So, ako gawa simahan. Dito, problema, pero mayaman. Ini alam yung gawa. Kadi gawa siya, bigay ako pera, ako bigay mahirap. Di parehas. Ayun. Iisip pa rin siya pareho. Mahirap, saan kuha pera? Kanina, isa tao, telepon, ako ako tok. Sana naman, totoo. Kadi, pwede bigay ikaw, tulong tao, tamang ganyan siya. Oo. Usang tulong tao. May ibig sabihin, Madam, kanina, yung kausap mo sa telepono, magbibigay tulong. Ngayon naman, may lumapit siya. Eksakto pala, no? Parang sinadya. So, bigay, basta, bakit ako ayaw sa simahan? Manami tao, usap, meron, servisi sa simahan, pero ini makana servisi. Binta ako pape, binta ako sabi niya, so si ako binta, so ako gadit. Ayaw sa simahan, ako trabaho sa banang kanya. Para ako pareho tulong nin. Ang tao, meron sabi, emergency, tanong ako. Wala emergency. Pasensya lang, ikaw, iba simahan, marami simahan. So, pawe ako talaga. Juicy bigay ako pawe. Bakit juicy bigay ako pawe? Siyempre, ikaw manina si puso. Automatic bigay sa iyo. Kasi marami ka rin kasing tinutungulungan, Madam. Kaya, ang Diyos ay madali rin magbigay sa iyo. Ibalik. Swerte. Iba tao, hindi isip. Bakit ako bigay? Pero ako puso, ini si bigay. Siyempre, tao, minsan bigay tao, kunti, tao, mahirap masaya. So, ako, dito, suero, bigay dito, suero, bigay dito. Dito, commission, bigay dito. Pero ako, minsan wala pera, ako wala problema. Mata ako, ayaw, anak, apo, ako, 1 peso wala bigay. Sila mahal buhay. Ako gusto masaya tao Kasi maraming magbibigay doon Yan, sila. So, ikaw makana puso. Para pamilya, automatic makana soite. Ayan. Yan ang napupulot nating aral kay Madam. Pag magaan kang magbigay ng tulong sa iba, madali ring pumasok ang biyaya para sa iyo. Di ba, Madam? Dito, ako, wala isip. Basta ako, kita po nema. Munsa meron makano, bigay makano. Wala hangka kunti. Pasensya. Ako munsa malaki, ako ibigay malaki, pasensya. Yan. Diba, importante, ikaw, mayaman, tulong mahirap. Mahirap ikaw, nakatao ikaw tamay, mahirap, hindi. Meron sakit, meron masipak tao, mahirap, ikaw tulong pala. Siya wala trabaho, bigay sa'yo trabaho. Diba? Hanggang kunti lang. Pwede,
5,000, 10,000 pwede negosyo. Sige, tulong. Inisiso. Ikaw tamay, bigay sa'yo, tulong sa'yo. Hindi. Tamay ako, ayaw tulong. Oo. Oo. Nagagasusin lang yung sa hindi maganda. At speaking of trabaho, Madam Pauline, yung pinunta mo kahapon, ang Philippine Postal Corporation sa pagtulungan ng komisyon sa wikang Pilipino ay nagtataguyod ng paligsahan sa daglian pagsulot ng liham. Ang layunin ng timpalak na ito ay ikayatin ang mga kabataan na sumulat ng liham sa kanilang mga kaibigan, kamag-anak, pamilya at mahal sa buhay na gamit ang wikang pambansa at magkaroon ng kamalayang panlipunan. Ang laki pala ng mga premyo. Unang gantimpala, 5,000 at katibayan ng pagkilala. Ikalawang gantimpala, 3,000 at katibayan ng pagkilala. At ikatong gantimpala, 2,000 at katibayan ng pagkilala. Yung mga gustong sumali ay tumawag lamang kay Binibining Joy Edaline Castro, Special Project Officer ng OAPMG for Marketing sa teleponong 527-0108 at 527-0059. Yan. 527-0108 at 527-0059. Ayun. Yan sa mga gustong lumahok, ayan. Kailangan na tandaan nyo yung mga number na yon. Kasi ngayon kasi yung mga kabataan parang tamad na magsulat. Oo. Mga liham. Gusto internet na lang o text na lang. Okay. So, tao. So, hindi pwede. So, puda. Gastos. Diba? Ikaw, kaya. Hindi kaya. Para automotive mo na. Okay, siyempre ang oras natin ay ganap ng 45 minuto na makalipas ang 3:00. Napakabilis ng oras natin, ano? At meron pa yatang isang liham suliranin na babasahin naman ng Pauline. Ay, ni Pauline. Ni Beltran. At siyempre, yung ating background music, ayan. Okay. Okay, ito na. So, Dear Madam Pauline, yes. Ako po ay isang apon lamang. Nalaman ko ito nang sabihin ng aking namayapang ina na siyang nanggalaga sa akin. Hindi naman nagbago ang aking pagtingin sa aking mga kapatid. Kaya lang, sila ang nagbago ng pagtingin sa akin. Naramdaman ko na parang ako ay ginagawa ng kasambahay. Ako naglilinis, nagluluto, lahat ay ginagawa ko. Okay lang eh. Gusto ko na pong umalis Wala isip po na at magpakalilayo. Kaya lang, pinipigilan ako ng nakilala kong ama. May pag-asa pa kaya magbago ang aking mga kapatid o kinikilalang kapatid? Lagi po ako nagsisimba ngayon at nagdasal na sana po ay magbago ang aking kapalaran. Sana po yung kantang Ikaw Lamang ay pakantahin nyo sa inyong napiling manganta. Lubos na gumagalan si Alilea ng Fairview, Quezon City. Alilea. Yan si Alilea ng Fairview, Quezon City. Ayan. Pakinggan natin ng... Siyempre, ang kakanta ay si Clarissa Galilea. Clarissa, anong kakantahin mo? Ikaw lamang po. Mo, tama-tama. Sakto. Saktong-sakto. Welcome na yan. Ito na si Clarissa. Siyempre, handog na rito sa lahat ng listeners natin. Magkapiling sa bawat sandali. Kawang paghihimig sa araw at gabi. Ikaw
pag-asang tanglaw sa dilim, napapawing hirap at bigatin. Langit ang buhay sa tuwing ika'y agad. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan. Sa piling mo ang gabi, tila araw, ikaw ang pangarap, ikaw lamang. Pag-asang tanglaw sa dilim, napapawing hirap at bigatin. Langit ang buhay sa tuwing ika'y agad. Anong ligaya sa tuwing ika'y mamasdan. Sa piling mo ang gabi, tila araw, ikaw ang pangarap, ikaw lamang. Langit ang buhay tuwing ika'y agad. Anong ligaya tuwing ika'y mamasdan. Sa piling mo ang gabi, tila araw, ikaw ang pangarap, ikaw lamang. Thank you po. Yes, ayan si Clarissa. At inihandog niya ang awiting yan kay Alelea ng Fairview, Quezon City. Aba, ang oras pala natin ay siyempre 10 minuto na lang bago mag-alas 4 na ng hapon. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa Nagmamahal, Pauline C. Lingwico. At siyempre kami pa rin yung nakasama. Ako po si Ricky Ursua. At ito naman si Andy Beltran. At siyempre ang bida ng ating show, si Madam Pauline C. Lingwico. Okay. Okay. Ang gaganda nung ating mga singers, ano? Yan ay handog ni Baby Boqueron. Baby Boqueron. At speaking of kantahan, may nalalapit tayong kantahan sa November 26. Diyan yan. Ever Gutesco, Commonwealth. November 26. Dapat si Banita, dapat si Bakana trabaho. Okay. Yan, at siyempre si Baby. Baby, ano mong inihanda mo para sa iyong mga alaga sa November 26? Sila'y ang aking mga talento, madam, ay kakanta at sasayaw. Siyempre, para yun sa launching ni Madam Pauline sa kanyang mga radio program at first anniversary ng Kowika, sa mga media Kowika. Tayo, handa muna, kaibigan, kasama tayo. At kasama rin ang sa mga media Kowika magazine. Ating launching. Launching din yan, no? At syempre, sasayaw din doon ang JJ Mong Crew Movers ng San Mateo Rizal. At darating, Madam, darating ang mga artista, piling-piling artista na darating sa... Siyempre tayo, hana muna, matalino tao, tayo tuloy-tulong tao.
Mhm. Di ba tayo, meron obesin, meron manita. Importante ikaw manita, totoo, tarong tao. Okay. Trabaho para mahusay tayo. Mhm. Si baby, ikaw mahusay. Tuloy-tuloy mo na tarong tao. Ayan. Tuloy-tuloy, madam. Ha? So, ako isip, hingi sa'yo, tarong ako. At Ako, meron, maliis simahan, maliis santo, pero puso, paway. Okay lang eh. So, tayo, tarong muna. Okay. At sana, Ricky, malambing natin si Miss Susan Fuentes. Oo, sana nga ay ang Queen of dumating. Visayas Queen of Visayas Songs ay dumating dyan sa Dumating. Evergotesco Commonwealth. Sabihin natin. At syempre yung nga Gidjamon Crew Movers, gusto kong batiin sina Michael Arsenal, Kevin Donasco, Jan Brosinaldo at Jan Wico Reynaldo. At syempre dati din si Nika F. Gallego at si Joseph Narbasa. Oo, Joseph. Alam mo yung Gidjamon Crew Movers, yan ang binagyan ni Madam Pauline ng yung costume nilang mga damit. Yung kulay violet na ginagamit nila kay Madam Pauline yun. At so yung binigyan nilang bagong 4 na sapatos na pare-pareho. Mga kwento, mga kwento ng buhay Bigay kay Madam Pauline. mata, masaya para siya isip, baka na trabaho, mahusay, otak. Di ba? Di ikaw bigay mata, masaya, simpati siya. Ako siguro, tuloy. Siguro after na sa mga media ko Wika Magazine, yung mga kwento ng buhay naman kay Madam Pauline. Oo. Okay. Natatalakayan natin lang. Tuloy po kam tayo. Tuloy-tuloy. Para ako, 1977. So, Tuesday bigay ako pawe. 26. 26, tama tayo. 26, okay. Oo, Tuloy tama. tayo. November 26 yung sakto talaga, madam. Sakto, tama. Oo. Okay. Siguro talagang sinasadya po ng pagkakataon nyo, madam. Di ba dati on November 19? Tapos November, ano yan? October 19 pala dapat. Tapos naging October 31. Tapos na-postpone yun, naging November 19. At matutuloy November 26. Nako, yung pala madam, parang sinadya, di ba? Una na ako bakit ako wala salita, bakit ikaw automatic si Chews bigay, hindi sa'yo bigay. Pero madam, hindi namin alam na gano'n yung kwento. Totoo yun. So, ako wala salita. Basta nalaman na November 26, tapos yung sinabi mo, yung binigyan ka ng... Chews, totoo, bigay ako 26 paway. din? Ako, diretso, 49 araw. Parang... Inom ng tubig, wala patay. Oo, parang pagkakataon, ano? 26, no? Oo. 26. Okay. Tama. Yan ang Tama, parang pala. red letter day para kay Madam Pauline. Ako, isip mo na punta China, pero dito meron program, dito gastos. Dito muna, Madam Pauline, tapos. Talaga ikaw na, Achu. Surat program Mahat Pauline. Ako kuna sa'yo, bakit Mahat? Hindi yan naman Mahat. Nagmamahal. Nagmamahal, Pauline C. Ako tao? Ako sigaw tao, Mahat. Hindi, di ba, opisina, sabi niya, si ama sigaw lang sigaw. Peter, isip mo na, ano yan sigaw? Totoo sigaw, pangisigaw. Hindi, kasi yung sigaw ni Madam Pauline, gusto niya lang itama yung mali. Alam mo yung pamangking ko si Mon, di ba? Napunta kay Madam. Yun nga, napapagalitan niya, nasigawan. Si Mon ay alis muna, tapos babalik naman. Aka-4 na balik kay Madam. Pang-4 na balik, di umalis uli. Tapos yung pag-alis, pag-uwi sa bahay, matino na. Ayun, Timo, no? Yan ang nagagawa ni Madam Pauline. Nakwento ko nga kanina na kay Madam Pauline. Kay Madam Pauline. Trabaho, kaibigan. Dati, no, hindi pwede. So, ikaw, tayo, kaibigan, ikaw anak, pasok ako, trabaho, ako pwede pasensya. Hindi. Ako anak, ako apo, hindi pasensya. Kumbaga, ikaw, sila ang kaibigan, tatas ng buhay ni Madam Pauline. Pero mo nung... Trabaho. Pero hindi pa yun napupunta kay Madam Pauline Simon, kung umuwi yun alas 2 ng madaling araw. Kaya ginagawa ko, lagi ko siyang nasisermonan, natural. Kung umuwi siya alas 2, alauna, pinakamaaga yung uwi ay alas 12 ng hating gabi. Pero magmula nung nanggaling na kay Madam Pauline, tumino na.
pag alas 9, andyan na yan sa bahay. Tulog na. Ayan, hanggang ngayon. Naging kaugalian. Sabi ko nga, ay, salamat kay Madam Pauline. Kaya nakwento ka na kay Madam. Sabi ko, Madam, si Mon, kahit na umalis sa'yo, pero tumino. Oto, sinang inisigaw. Opo. Si Paday ako, Oto, si Seo. Si Buse, si Otos. Pero ganit ako ayaw salita. Okay, tuloy-tuloy tayo, pero wala na tayong oras, Okay. 1 minuto na lang. Okay, kung may babatiin ka pa, Tito Andy, batiin mo na dahil At tayo... siyempre binabati ko si Sir Barlam o Sir Bautista na talagang laging nakikinig dito. Okay. Ang Pinas Magazine. Sunod linggo tayo kita po ka muna. Okay. Okay. Bye-bye. 再见. At syempre, ako po si Ricky Ursua. At ito naman si Andy Beltran. At syempre si Madam Pauline Silingwico. At pasamantala kami magpapaalam, magkarinigan po. Kita tayo. Magkarinigan tayo muli. Kita, hindi tao, kita. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Abangan tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sina Pauline C. Lingwico, Ricky Ursua at Andy Beltran sa programang Nagmamahal. Pauline C. Lingwico dito sa DWSS 1494. Pakinggang muli sa Biyernes ang programang Nagmamahal, Pauline C. Lingwico, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DWSS 1494 sa inyong talapihitan. Ito ang himpilang DWIZ